Okay, good morning po muli sa inyong lahat. Mainit pa rin, ano? Pinalinis ko na yung aircon natin, pero mainit pa rin. Talagang kailangan lumipat na tayo sa Alaska. Okay. So, okay lang yung init, no? Kasi, ano lang yan, lilipas din, yung tag-init. Okay, so last week, natutunan natin na kaya pala narinig natin ang salita ng Diyos tuwing Sunday, kagaya ngayon, ay dahil sa ating calling. No? At dahil dito, kailangan nating tumugon. Sa pamamagitan ng pakikinig, sa mga sermon, sa pagbabasa ng scripture, no? At kailangan din nating manalangin palagi. At gawin yung ating makakaya na isabuhay ang lahat ng ating natututunan dito sa church. At yung mga ating naririnig at nababasa. Huwag daw nating hayaan na mag-distract tayo ng mga bagay na nakaraan na. No, pasis-pas, sabi nga. No? So today naman, titignan naman natin yung iba't ibang klaseng heart. No? Iba't ibang klaseng heart meron ang tao. At yung response ng heart sa gospel. No? So ang title ng sermon natin today is The Parable of the Soils. No? Binako ko to, no? Kasi kadalasan itong parable na ito, ang tawag nila The Parable of the Sower. Pero ako, ang tawag ko rito The Parable of the Soils. Kasi, yung soil talaga ang titignan natin dito, hindi naman yung sower. No? Kaya, the parable of the soils ang ginawa ko, no? Kasi hindi yung sower ang titignan natin dito, kung hindi yung soil. No? At ang ating text is Matthew chapter 4, verse 1 to 12. So, malayo-layo na yung nararating natin sa Mark, no? Mark pala, sorry. Malayo-layo na. Nasa chapter 4 na tayo. Titignan natin, dalawang part to na makita natin. Part 1 lang yan. Masyado kasing mahaba yan. Actually, from Mark chapter 4 verse 1 hanggang 25 yan. So, hinati ko sa dalawa. Part 1 and part 2. So, yung part 2, nandun yung explanation no parable. No? Ngayon, itong Sunday na to, yung unang different kinds of soils. No? So, sisimulan na natin. No? Okay, sabi sa verse 1, And he began to teach again by the sea. No? And such a very large crowd gathered to him that he got into a boat in the sea and sat down. And the whole crowd was by the sea on the land. Muli nagturo si Jesus sa kabilang lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nananatili naman ang karamihan sa may dalampasigan. So yung Sea of Galilee, no? Magmula nag-start si Jesus mag-ministry, nakita natin na kadalasan dito lang sa paligid ng Sea of Galilee siya nag-ministry, no? So, yung sea dito ay Sea of Galilee. Actually, hindi yan sea, yan ay lake, no? Pero tinatawag nilang sea. Okay, so ginawa ni Jesus, naglagay siya ng barrier, no? Sumakay siya sa bangka. So, imagine natin yung scene, yung eksena na nasa pangpang sila, no? Mga tao, sabi, very large crowd. Daming tao. Kung i-recall natin yung mga pag-aaral natin dati, dami sumusunod kay Jesus. No? Pero hindi lahat yun ay followers niya. Yung iba doon, mga usi, yung iba gusto magpagaling lang, yung iba gusto makakain. No? So, iba-iba yung interest o yung heart ng mga taong nandun. Kaya nga itong parable na ito ang ibinigay ni Jesus. Iba-iba yung heart ng taong nandun. At alam ni Jesus yun.
No? So, sumakay si Jesus sa bangka. No? Imagine natin, dalampasigan, tapos may bangka doon, sumakay si Jesus sa bangka. Yun ang ginawa niyang pinaka-stage, no? Yung bangka. Okay, doon siya sumakay para ma-distansya sa mga tao. Kasi kadalasan dinudumog siya, no? Yung mga tao. Yung iba, hinahawakan yung damit niya para gumaling sila. No? Kaya, dumistansya, naglagay siya ng barrier. No? So makikita natin, no, yung nakaraang mga sermon natin about Mark, makikita natin, lalo na yung sinundan nito, no, yung mga last verses ng chapter 3, tutunan natin doon yung kasalanang walang kapatawaran. No? Meron palang kasalanang walang kapatawaran, at yun ay nakomit ng Israel. No? Sila yung, dahil sa pag-reject nila kay Jesus bilang Messiah, at sinasabi nila na yung power ni Jesus nang gagaling kay Satan, na blasphemy nila yung Holy Spirit, na-commit nila yung kasalanan walang kapatawaran. So, sa kabila noon, sa kabila ng paninira ng mga Pariseo, ng mga religious leaders, marami pa rin sumusunod kay Jesus. Very large crowd, sabi. So, hindi natinag nung paninira nila kay Jesus. Sabi nila, nababaliw na si Jesus. Pero hindi yun natinag ng mga paninira nila. No? Patuloy na dumadami yung mga sumusunod sa Kanya. Kaya lumayo ng konti si Jesus para makasiguro siya na makikinig ang mga tao kasi magpipreach si Jesus. No? Natatandaan ba natin, sabi ni Jesus, mas mahalaga ang purpose talaga niya kung bakit siya nagkatawang tao o yung ministry niya dito sa earth ay to preach the gospel. No, yun talaga, yung healing, no, yung feeding, ano na lang yun, mga side na lang yun. Pero ang main purpose talaga niya is to preach the kingdom coming. No? Kaya lumayo siya, no? Kasi magpipreach si Jesus. Para makasiguro siya na makikinig yung mga tao. No? Kasi ang preaching, ang sermon, dapat pinakikinggan. No? Kasi kumisan may mga church na yung tao pumupunta sa church, hindi nila alam kung anong purpose nila, bakit sila pumupunta sa church. No? Yung iba, pupunta sila sa church kasi gusto nila ma-bless sila. No? Mali yung ganong pag-iisip, no? Hindi tayo pumupunta sa church para ma-bless tayo. Pumupunta tayo sa church para i-bless ang Diyos. No? Para i-bless ang Diyos. Kasi tayo, kahit saan tayo naroon, kung gusto tayong i-bless ng Diyos, i-bless niya tayo. No? Hindi necessary sa church lang. So, ang purpose natin, pumupunta tayo sa church, is to bless God. No? Baligtad, hindi yung tayo ma-bless. Kaya, pag nasa church tayo, hindi ako na-bless. Hindi ako na-bless dun sa sermon ni pastor. Hindi ako na-bless dun sa praise and worship. Hindi yun ang purpose kung bakit nandito ka. Ang purpose kung bakit nandito ka is to bless God. No? Yun ang totoong dahilan. Kasi si Jesus kaya siya lumayo, kung magkakatabi sila, baka dumugi na naman siya ng tao, no? Lalo na yung mga gustong magpagaling. Sabi ni Jesus, mas mahalaga yung spiritual needs kaysa sa physical needs. No? Again, ulitin natin, no? Yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin, kamag-anak natin, mga unbeliever, kapag nagkakasakit, huwag natin umunahin ipag-pray yung gumaling sila. No? Ang unahin natin ipag-pray yung maborn again sila. Pero kasi gagaling nga sila, kung sa impyerno din pupunta, di baliwala yung kagalingan. No? Yung sinasabi ni Jesus, mas mahalaga yung spiritual needs, yung espiritu natin, yun ang iingatan natin, yun ang doon tayo magfo-focus. No? Kahapon, napakaganda ng devotion namin.
dito nung kasama ko yung music team, nung napag-usapan namin yung tungkol sa focus. Yung focus kay Jesus. No? Yung eksena ang napag-usapan namin yung scene na nasa dagat sila, yung mga alagaan, tapos si Jesus naglalakad sa tubig. So, maganda yung natutunan namin na dapat pala na kay Jesus tayo nakafocus talaga. Hindi sa kung anumang bagay. No? So, yun din ang gusto ni Jesus dito. Kaya sa sumakay sa bangka, umatras siya para yung tao nakafocus sa kanya. No? Doon sa sasabihin niya lalo na. Verse 2, and he was teaching them many things in parables, no? And was saying to them in his teaching. Natatanda ba natin bakit nagsimulang magturo si Jesus in parables? Dahil doon sa national rejection sa kanya. No? Dahil nga ni-reject siya ng Israel nationally, nagsimula na siya mag-teach in parables. Magmula nun. No, pero makita natin, no? Sa kabila ng rejection sa kanya ng buong Israel, nagpatuloy pa rin si Jesus sa pagtuturo ng gospel at ng kingdom coming. No, yun ang gusto ni Jesus na gayahin natin. No? Huwag tayong madi-disappoint. No? Pagdating sa pagsishare ng gospel, no? Huwag tayong madi-disappoint. Minsan, no, experience natin to, nagbibigay tayo ng tracts, no, sa mga tao. Pagka yung hindi tinanggap, no, iba, akala nila kasi may bayad eh. Kaya kailangan pag nag-aabot ka ng tracts, wala pong bayad. No, sasabihin mo kagad yun, walang bayad. Para tanggapin nila. Yung iba, pagka binigyan mo, tinanggihan ka, hindi nila kinuha, parang di-disappoint ka, no? Parang ayaw mo na magbigay ng tracts, no? Parang napapahiya ka. Pero hindi, no? Si Jesus, nireject siya. Nation, no? Buong Israel ang nag-reject sa kanya. Pero nagpatuloy siya. No? So tayo, tracts pa lang yung binibigay natin. Nadi-disappoint na tayo. So, gusto ni Jesus, gayahin natin siya. Kapag may in-evangelize naman tayo, may sinishare tayo ng gospel, parang hindi ka pinapansin. No? Kung minsan, hindi ka lang niya mapaalis, no? Pero ang katotohanan, wala siyang interest doon sa sinasabi mo. Sige lang, no? Huwag tayo madi-disappoint sa gano'n. Tuloy-tuloy lang. Huwag tayo magsasawa. Si Jesus nga, tuloy-tuloy lang eh. Kaya, itong nakikita natin ngayon, itong narinig natin, ito yung example na dapat natin sundin. Ano sa space dito? Anong letter to? Letter E, no? Example to follow. Okay, ano ba yung sabihin ng parable? Alam ba natin yung parable? Okay, ito yung sabihin ng parable. No? Parable uses ordinary circumstances from everyday life to represent more complex spiritual truths. Gumagamit ang mga pangkaraniwang pangyayari mula sa pang-araw-araw na buhay upang kumatawan sa mas komplikadong spiritual na mga katotohanan. So, para mas maunawaan natin. Yun ang purpose ng parable. Ano pa? Okay, sabi dito, interpreting a parable properly requires making sure that all the pieces fit together. No? Kailangan magkadugtog, tagpi-tagpi ng tama yan. No? At ang sabi pa, if they don't, pag hindi rin nagkatagpi-tagpi ng tama, it means we have gone wrong somewhere. So, mali yung interpretation kapag ka gano'n. No? Ang wastong pagbibigay kahulugan sa isang talinghaga ay nangangailangan ng pagtiyak na ang lahat ng mga piraso ay magkatugma. O hindi, nangangahulugan ito na nagkamali tayo sa isang banda. No? Yung parable, mas madali na, pag yun ang ginamit, mas madali nating mauunawaan kasi alam natin yung pangyayari. At dapat, sabi dito, walang contradiction sa interpretation. No? Pero ang parable ni Jesus, mayahambing natin sa isang file na may password.
No? Parang file, no? Sa computer, file sa computer. May password yun. No, hindi mo yan mababasa kung hindi mo mababasa kung ano yung laman ng file kung hindi mo alam ang password. No? Kasi mahirap, no? Tanging si Jesus lang ang makakapagbigay sa atin ng password. No? Para maunawaan natin yung parable. No? At yung password, binibigay niya lang sa kanyang mga pinili. No? Kaya nga nagsimula siyang gumamit ng parables. Para yung mga pinili lang ang makaunawa. No? Kasi nga, yung nation, yung nag-reject sa kanya, yung mga taong hindi naman pinili, judgment na yun sa kanila. No? Meron na sila judgment na hindi nila mauunawaan yung sasabihin ni Jesus. No? Malinaw ba kung ano yung parables? Verse 3, listen to this, sabi ni Jesus, behold, the sower went out to sow. No? Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. No? Sinimulan na ni Jesus yung message niya sa pamamagitan ng parable. Mapapansin natin, sabi ni Jesus, makinig kayo. Yung emphasis ng kahalagahan ng pakikinig sa kanyang mga salita. Akala ba natin, kaya nga di ba pag nag-scripture reading tayo, anong ginagawa natin? Tumatayo tayo, di ba? Nagbibigay galang tayo sa salita ng Diyos. Kasi kapag sinasabi yung salita ng Diyos, dapat makinig tayo. No? Sabi ni Jesus, makinig kayo. Listen to this. No? Kaya sa church, kapag nasa church tayo, kailangan natin makinig, lalo na pagdating sa preaching, no? Marami kasi sa church, no? Hindi lang dito sa church natin, naging sa ibang mga churches na napuntahan ko, napasukan ko. Marami doon, marami sa mga member na habang nagpipreach si pastor, nagkukwentuhan. Hindi ko alam. Okay na sana kung yung pinag-uusapan, yung sinasabi ni pastor, no? Yung sermon. Pero kung pinag-uusapan, uy, napanood mo ba yung bagong ano ngayon, K-drama? Yun, mabigat kung gano'n ang pinag-uusapan, no? Hindi related doon sa sermon. Ang mabigat, yung iba naman, hindi nga nagkikipagkwentuhan, tahimik na tahimik. Sa sobrang katahimik, ang tulog pala. No? Ano nangyayari pagka gano'n? Wala kang take home. Uuwi ka, tatanungin ka nung dagatan mo sa bayo, anong sermon kanina? Ha? Ano nga ba? No, hindi mo alam kasi either tulog ka o busy ka sa pakikipagkwentuhan. No? Kaya siguro dapat ang preacher, bago mag-start ng sermon, makinig kayo. No? Kagaya ni Jesus. No? Listen to this. Dapat siguro gano'n. No? Bago mag-start yung preacher. Tapos pag may nakita nagkukwentuhan, sasabihin nung meron ako nakita panood at talagang pinapangalangan niya yung mga member. Sasabihin yung pangalan. Sis Grace, makinig ka. No, gusto niyo ba yung gano'n? Pag nakita ko hindi kayo nakikinig, sasabihin ko yung pangalan niyo. Sabihin ko, listen to this. No? Ayaw natin, no? Kasi mga adult na tayo eh. Alam na natin yung tama at mali. No, yung gano'n, yung ginagawa yung gano'n sa mga bata lang. Eh, mali, madala kung bata yung pag-iisip natin. So, kaya sino yung sower dito? No? Sasabihin ba natin na si Jesus yung sower? Okay, ha? Hanging question yan. Mamaya natin sasagutin, ha? Bago matapos yung sermon. Hanging question, sino yung sower? Ang makakasagot, may prize. O, pag may prize yan, ang bibilis na. O, sino nga? Bukasan ng Bible yan. Ha? Pag may prize. Kagaya ng swimming, no? Nung walang prize, ang bababagal lumangoy. Pero nung may prize, ang bibilis talaga. Sino ba yan? Oo nga pala, mayroon pa akong utang doon sa mga nanalo, no? Buti naalala ko.
Okay, so may hanging question tayo. Sino yung sower dito? Okay, verse 4. And it happened that as he was sowing, ito na, ang parable na to, some seed fell beside the road, and the birds came and ate it up. No? Sa kanyang pag-aasik, ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at pinuka ang mga yon. Okay, yung seed, ano yung seed rito? Yung seed, Word of God. Okay? Or gospel. Salita ng Diyos, yung seed o yung binhi. No? Pinapaliwanag natin yung ibig sabihin, no? Yung soil, yung lupa, yun yung heart o puso natin or spirit, no? Kasi ang ibig sabihin ng heart, kapag nababasa natin sa Bible, spirit yun. Kasi yung heart natin, wala naman talagang kinalaman niya, tumitibok lang yan, nagbibigay lang ng dugo, no? So pag binanggit yung heart sa ating, sa Bible, kung nagbabasa, ay sabihin yung spirit. Okay? So yung soil, yung heart natin, ng tao. So anong tawag dito? Pag pinagagaan yung salita, sino yung mga bumagsak dito ng exam? Anong tawag dun sa pag pinagagaan yung salita? Euphemism. No? Pinagagaan yung salita. Tara, sino sumunod na yung mga bagsak ba? Okay, ang tanong, bakit kaya about sowing? Ang parable ni Jesus, yung pagtatanim. No? Sowing, yung pagtatanim. No? Lahat ba tayo dito nakakita na ng mga nagtatanim? No, lalo na yung sa mga farm talaga, yung mga taniman talaga. No? Kasi, kaya sowing ang ginamit ni Jesus na parable. Sa Israel kasi, very common yung agrarian, yung farming. Very common yun. Halos lahat ng tao, alam nila kung ano ang agrarian life, no? Yung buhay magsasaka. Alam ng lahat ng tao yan. Kaya yun ang ginamit ni Jesus na parable. No? Okay. Ito na, pakinggan nyo maigi. So mapapansin natin na yung paghahasik, indiscriminate. Ibig sabihin, hindi maayos yung paghahasik ng seed. Kaya masasabi natin, hindi sa sower yung focus ng parable. Kaya nga pinalitan ko yung title, no? Sa Bible, makikita mo yan, Parable of the Sower. Ako, ang ginawa ko title, Parable of the Soil. Kasi hindi naman sa sower nakafocus yung kwento, kundi sa soil. Indiscriminate, no? Yung paghahasik ng sower. So, dito sa first part, tignan muna natin yung mga soil conditions. So, hindi muna natin siya i-interpret yung soil. Tignan lang muna natin yung condition ng soil. Para maunawaan natin maigi. Kasi nga mahaba ito hanggang verse 25 to. So, yung unang soil, ito yung unang soil, no? Fell beside the road, yung nalaglag sa tabi ng kalsada o ng daan. Ito yung unang-unang soil. So, ano description niya? No? Itong soil na to, matigas, no? Kung tutusin, halos walang lupa. Kasi, daan siya eh. No? Meron man, yung mga rough road, pero matapakatigas ng soil. No, hindi mo mape-penetrate, hindi ito, kaya ito ginawang kalsada kasi hindi yan binubungkal. No? Kaya hindi ka pwedeng magtanim. No? Kaya nakakita ba kayo na may tanim sa daan? Sa gitna ng daan? Wala, ano? Kasi dinadaanan ng mga tao yan. At kaya dahil sa ganung kondisyon ng soil na to, yung mga seeds o yung mga buto na naiahasik doon o napupunta ro, kinakain ng ibon. No, kasi nasa ibabaw lang yung pagbagsak na nasa ibabaw lang. Walang chance mabuhay yung mga seeds o yung buto na napupunta sa daan. No? Ito yung pangalawa. Ito yung unang condition, ha? Sa gitna ng daan.
nasa gilid ng daan. Pangalawa, apat na klaseng soil ang makikita natin dito, no? Ito yung pangalawa, and other seed fell on the rocky ground, where it did not have much soil, and immediately it sprang up because it had no depth of soil. No? May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhi iyon. No? Rocky ground. Merong rocky pero may soil sa ibabaw. Manipis nga lang. No? Sa ilalim ng soil, puro bato. Limestone. No? Limestone yan. Yung soil na to sa ibabaw, hindi yan matigas. No? Yung soil, loose. O kalat-kalat na. No? Hindi mo na kailangan bongkalin. No? Hindi siya compacted. Kaya madaling tutubo yung binhi. Overnight, kadalasan tumutubo na. Kasi pagbagsak ng binhiro, lulubog na yun siya. No? Overnight, siyempre, bakit tumutubo ang mga seed kahit hindi sila dinidiligan? No? Ano lang didilig sa kanila? Yung hamog, no? Kaya yung nga sabi ni Jesus, yung mga puno nga, dinidiligan ko ng hamog, eh. Kayo pa, no? So, hamog ang nagpapatubo sa kanila. No, verse 6. Ito na. And after the sun rose, it was scorched, and because it had no root, it withered away. No? Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, kagaya ngayon, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibasa ay hindi ito masyadong nag-ugat. No? Tumubo yung seed. Tumubo pero walang ugat. No? Eh yung ugat, yun lang susustain sa halaman. No? Kaya nung maarawan, no, lalo na kung ganito katindi ang araw, natuyo. No? Natuyo yung seed. Ay hindi lang sila matutuyo sa ganito katinding araw. No? Sabi nga, yung mga halaman namin, kalahati, patay. No? Kasi sa tindi ng araw, hindi natin diligan. So, anong karakteristik ng soil na to? Second soil to, ha? Itong soil na to, meron siyang manipis na layer sa ibabaw. Thin topsoil layer. No? With no depth of roots. Walang lalim yung ugat. Mababaw lang. Kasi sa ibabaw lang ang lupa. Hindi naman pwedeng tumubo yung ugat sa bato. No? No? So, yung seed, nagkaroon siya ng immediate growth. No? Immediate growth for a time. Saglit lang. Bawa, nakasip ng hapon. Kinagabihan, tumubo na siya. Kasi madilim eh. Gabi, tapos may habog pa. Tumubo na siya. No? Immediate yung pagtubo niya. Ano tawag doon? Enthusiastic. No? Diba? Enthusiastic yun. Yung mga aligaga. No? Pero nung sumikat yung araw, ano nangyari? Nalanta. Kasi, napakaliit ng ugat. No? Nalanta. So, yun yung second soil. No? Yung una, sa tabi ng kalsada. Yung pangalawa, ito, sa mabato. No? Maraming bato. Sa batuhan. Ito yung pangatlo. And other seed fell among the thorns. Tandaan natin ito kasi parang next week, pagdating ng pag-i-interpret na ni Jesus, si Jesus kasi mag-i-interpret din, no? I-interpret niya yan. Pag i-interpret na ni Jesus, maunawaan natin, yun pala yun, yun pala yun. Okay, so third seed, and other seed fell among the thorns. No? And the thorns came up and choked it, and yielded no crop. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo. Kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. No? Dito sa third soil, sapat ang lupa para mabuhay ang halaman. No? Tumubo ang halaman, yun nga lang, sinakal siya ng damong matinik. No? Tumubo yung halaman kasi sapat yung lupa.
Pinakikita nitong soil na to na may malalim na ugat yung halaman. O yung tumubong halaman, may malalim ugat at hindi ito namatay o nalagta. Nabuhay yung halaman. Hindi kagaya ng soil number 1, yung sa tabing daan, tinuka ng mga ibon. Yung soil number 2, tumubo, namatay. Ito, hindi ito namatay. Namunga siya. Kaya lang, bagamat lumalabo yung halaman, hindi ito makapamunga. Bakit? Kasi sinasakal siya ng mga damong matinik. No? Ito makikita natin mga halaman na pinapuluputan ng mga damong ligaw. No? So, hindi siya makapamunga kasi nga may kaagaw siya sa nutrients. Yung sustansya na kailangan niya, may kaagaw siya, yung damo ay mas magaling sumipsip ng nutrients yung damo. Hindi siya makapamunga ngayon. Pero nabubuhay siya. So, ang karakter ng soil, so yung soil, capable siya to support and sustain life. No? Sabihin, yung growth nangyayari doon sa soil na ito. No, yung seed, nagawa niya lumago o mabuhay. No? Nagkaroon siya ng malalim na ugat. Kaya lang, yung halaman na to, ang focus niya to survive. Tandaan natin yung ano nito, yung karakter nito. Ang focus ng halaman to survive kasi nga sinasakal siya ng damong matinik. Survival lang siya, kaya wala siyang time to bear fruit. Hindi siya makapamunga. Kasi yung focus niya nasa survival. No? So yung third soil, first soil sa tabing daan, second soil sa mabato, third soil, merong katabing mga damong matinik. Ito yung fourth soil. Ito yung good soil. Sa kanilang apat yung soil na ipinakita ni Jesus dito sa parable. Ito yung good soil. No? And other seeds fell into the good soil. And as they grew up and increased, they were yielding a crop and produced 30, 60, and 100-fold. No? At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May nagkabuti ng tig-30, tig-60, at tig-100. No? So yung seed, nag-grow siya. No? Nag-grow. Hindi lang siya nag-grow. Nag-bear pa siya ng fruit o nagbigay siya ng marami pang seeds. No, seeds to produce crops again. No? Kumbaga nakapagparami siya. No? Ano yung characteristic ng soil na to? Soil is deep, malalim. No, sabihin, puro lupa talaga. Rich in nutrients kasi walang kaagaw. No, walang damo na aagaw doon sa nutrients. No, kaya yung halaman ready to harvest. Ready to harvest siya, walang contaminants within the vicinity. No, sabihin, dito na katanim yung seed. Walang contaminants na nakapaligid. Maganda talaga yung lupa, malinis. No, walang mga damo. No, in other words, walang sumasakal sa growth ng halaman. Kaya nitong matagalan yung init. No, kasi yung roots niya, yung ugat, malalim. No, kaya napakaganda nung pagkakatanim sa kanya. Kaya yun yung apat na soil. Okay? Apat na soil na ginamit ni Jesus sa parable. Verse 9. So, pagkatapos ni Jesus sabihin yung parable, ito yung sinabi niya. And he was saying, he who has ears to hear, let him hear. No? Sabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. No? Sa pag-aaral po namin ng Revelation, sa mga churches na kami. No? So,
Kada tapos i-describe ni Jesus yung church, sa bandang huli laging sinasabi to, who has ears to hear, let him hear. No? So, pinapakita dito ni Jesus na may mas malalim na kahulugan yung parable. No? May mas malalim na kahulugan. Kasi, kung ano yung, kung what you see is what you get, no? Kung ano yung, kasi minsan, meron din sa Bible na what you see is what you get, no? Kung ano yung basahin mo, yun na yun. No? Lalo na sa Old Testament, no? Kadalasan sa Old Testament, kung ano yung mabasa mo, yun na yun. No? Pero ito, sinabi ni Jesus, makinig, yung may pandinig. Sino may pandinig? So yung mga believer lang, yung mga follower lang ni Jesus, yun lang ang makakarinig niyan. Yun lang ang makakaunawa niyan. So sinasabi ni Jesus, may mas malalim na bagay dyan sa parable na yan. Kaya doon sa 7 churches, yung mga sinasabi ni Jesus doon, may mga kahulugan lahat yun. No? So merong kahulugan yung parable. No? Tingnan mo. So ito nangyari, no? And when he was alone, verse 10, his followers along with the 12 began asking him about the parable. So, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya, kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. So, ano makikita natin dito, ha? Makikita natin dito na hindi lahat yung sumusunod sa kanya. Diba, kanina, very large crowd. Hindi lahat yun ay mga followers niya. No, kita mo, nag-alis, nag-uwi, ano yung iba. No, wala silang pakiram, hindi ko naintindihan yung sinabi nito, uwi na ako. No, ganun yung iba, no? Pero yung mga true follower, anong ginawa? Lumapit kay Jesus. Gusto nilang maintindihan kung ano yung sinabi ni Jesus. Yun ang true follower. No? Gugustuhin mong maintindihan kung ano yung sinasabi ni Jesus. Hindi yung dinaanan mo, kunyari sa pagbabasa natin ng Bible, binasa mo, basa. Hindi mo naintindihan, okay lang yan. Hindi. Kapag hindi mo maintindihan, itanong mo kay pastor. Pastor, ano ba ibig sabihin ito? Nabasa ko ganito. No, yun yung true follower. Kasi gusto mong malaman, maunawaan kung ano yung sinasabi ni Jesus. No? Sabi his followers along with the 12. No? Umalis na yung iba. Nagsiuwi na. No? Kasi tapos na yung teaching ni Jesus. Ay, hindi ko naintindihan. Uwi na. No? Dinismiss na sila. Balik na sila sa daily routine nila. Tapos na eh. Tapos na yung usi. No? Pero may naiwan na small group. Kasama yung 12. Anong tawag natin dito? Insiders. Yung mga outsiders, umuwi na. Yung mga insiders na lang na naiwan, nagtanong. No? Kaya nga, yun yung parable. Yung truth, ipaliliwanag lang ni Jesus sa mga insider. Hindi yan ipapaliwanag sa outsider. Yung mga natututunan natin dito, pag lumabas ka dyan, sa pintuan na yan, may nasalubong ka, itanong mo sa kanya, Brad, alam mo ba to? Ano ba yung sabihin ng soy? Hindi nila alam yan. No, yun ang pagkakaiba natin sa kanila. Hindi nila alam yan. Tayo lang ang nakakaalam yan. Kasi, sa mga insider lang pinapaliwanag ni Jesus yan, gaya nito, no? Sa case natin, yung Holy Spirit ang nagpapaliwanag. Kasi yung Holy Spirit, siya yung nagre-reveal ng katotohanan, no? Kaya, pag meron ka, nagbabasa kayo ng Bible, meron kayong hindi naintindihan, i-message nyo ako. Okay lang yun. Message nyo ako, Pastor, hindi ko naintindihan to. Ano ba ibig sabihin ito? Papaliwanag ko yun. Kung alam ko rin, ha? Kung hindi, i-research ko muna, tsaka ako ibibigay sa inyo yung paliwanag. No? Verse 11, malapit na. Okay, and he was saying to them, to you has given the mystery of the kingdom of God. But to those who are outside, no? Sabi ko kanina,
everything comes in parables. Sinabi niya, pinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kasi judgment yun eh. Judgment yun sa kanila. No? Pero sa atin, salamat sa Lord, ipinaliliwanag ng Lord sa atin yan. No? Ipinaliliwanag yan. Kaya yung mystery, ang kingdom of God, maraming mystery yan. No? Hindi mauunawaan yan basta-basta ng mga outsider o ng mga unbeliever. No? May bago na tayong tawag sa mga unbeliever, outsider. Tayo naman, sa mga believer, insider. Okay? Bagong ano natin yan, ha? Tawagan natin. So, yung, kasi, isa nakakaya sabihin, unbeliever to. Brad, unbeliever ka, no? Pangit, no? Sabi mo na, Brad, outsider ka, no? Oo, outsider ka. Oo, kagad yun. Hindi niya alam, ibig sabihin, no? Outsider. Okay, so, ito po si Jesus mismo nagsabi, oh, those who are outside, no? So, ibig sabihin, outsider. So, yung mystery ng kingdom, nire-reveal lang ng Lord sa mga insider. No? Kaya nga, hindi nyo napapansin, isa, kahit anong paliwanag mo sa outsider, hindi nila maintindihan eh. Hindi ko maintindihan, ayaw ko yan. No? Umaayaw sila kasi hindi nila maintindihan kahit anong gawin mong paliwanag. No? Talagang ginagamitan mo pa ng calculator. Ito, di talaga, hindi ko mainunawaan yan. Mabuti pa yung calculus na unawaan ko yan, hindi eh. No? Hindi talaga kasi nga sa insider lang nire-reveal ng Lord yung truth about kingdom, no? Mga outsider, hindi nila maunawaan at hindi nila matatanggap yan. Last verse. So that, while seeing, no? Si Jesus pa rin nagsasabi nito, nagsasalita. So that while seeing, they may see and not perceive, no? And while hearing, they may hear and not understand, lest they return and be forgiven. Okay, napakalinaw, no? Nasa ngayon, tumingin man sila ng tumingin, no? Hindi sila makakakita. Yung mga bulag, no? At makinig man lang sila ng makinig, hindi makakaunawa. Bibingi. No? Kung gayon, sana'y magbalik loob sila. Yun ang solusyon. Magbalik loob sila sa Diyos. No? At nagkamit sana sila ng kapatawaran. No? Saan kinuha ni Jesus itong sinabi niya na to? Ay, ano yan? Quote yan. Hindi yan sinabi ni Jesus. Merong pinagkuhaan si Jesus. Ibig sabihin, quote, no? Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. No? Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. Basahin natin. Anong sabi? Sabi, at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. No? Sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. No? Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. O, sabi ni Isaiah, pupurihin mo ang kanilang, pupurihin pala, ang kanilang kaisipan. No? Kanilang pandilig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. No? Sabi ng Lord kay Isaiah. So, kaya yung
Kapag hindi makaunawa ng Scripture, hindi matanggap ang Scripture, yung mga unbelievers, yung mga outsider, judgment yun sa kanila eh. No, judgment yun. Ano ng Diyos yun sa kanila? Kasi, tayo naman lahat, ganoon din dati. No? Tayo lahat ganoon dati, hindi tayo makaunawa ng salita ng Diyos. By default, ganoon tayo. No, salamat sa Lord, yung grace niya binigay sa atin. Ngayon, nauunawaan na natin yung Bible pag nagbabasa tayo. Pag nakikinig tayo, meron na nagpapaliwanag. Nadidinig natin yung paliwanag. No, sa Bible study, nalalaman natin. No? Ano yung 3 steps? Observation, interpretation, and application. No? Alam na natin ngayon yun. No? Salamat sa Lord. Kasi insider tayo. No? Isa sa mga benefits natin yun. Kaya malalaman natin yung isang tunay na mananampalataya. Ano yung binubuksan ng Lord? Spiritual eyes, spiritual ears, tsaka yung heart. No? Eh bakit hindi naman kasama yung heart dito? Sasabihin nyo sa akin ngayon. They may see and not perceive. Eyes. They may hear and not understand. Ears. Asan yung heart dyan? Ano yung heart? Sa parable, ano yung heart? Soil. Nandun na yung heart eh. Yung soil na nga eh. No, kaya hindi na bilanggit ni Jesus yung heart dito kasi nandun na yung heart, yung soil. Okay? Nandun na. Pero actually, 3 yan. No? Pero pa nga, pati mind eh. No? 4 yan talaga eh. No? Ito yung dapat mabuksan. Kapag believer ka na o kapag insider ka na, kailangan mabuksan yan. Eyes, ears, and heart. No? Kaya kapag narinig mo yung salita ng Diyos, tinatanggap mo kaagad yan, walang hesitation. No? Pero pag yung mga, ko to kasi, hindi ko gusto ito eh. Hindi to sa akin, hindi to pabor sa akin. Pag gano'n ka, ibig sabihin, may rejection, baka outsider ka pa. Delikado. No, pero pag lahat ng mabit mo, Lord, sorry eh. Ganito pala, tama sa akin itong preaching ha. Lord, sorry ha. Lahat ng narinig mo, nababasa mo, ina-accept mo. Yun ang mark na isa kang insider. Kasi bukas na yung eyes, ears, and heart. No? Kaya yung mystery ng Kingdom of God, ayon dun sa parable, sa heart nire-reveal ng Lord, no? At next Sunday, makikita natin yung response, no? Yung response ng heart. No? Nire-reveal yung kingdom sa heart. Ito, ayon dito sa parable. Next Sunday, makikita naman natin yung response ng heart. No? Iba-iba yung response ng heart eh, sa gospel. At makikita din natin dito na wala talagang kakayanan ng tao. No? Sa binasa natin, sa napag-aralan natin, makikita natin, wala talagang kakayanan ng tao para malaman ang katotohanan. No? Kaya ang tao, anong tawag sa atin, no? Outsider pa tayo, spiritually dead. Patay. Kasi wala tayong kakayanan. Yung patay ba, kayanan bumangon? Kapag bumangon yung patay, anong tawag doon? Zombie. No? Pero ang patay, walang kakayanan yan. No? Kagatin ang langgam niya, hindi niya makamot yung kinagat sa kanya. Walang kakayanan patay, kaya dati, no, outsider pa tayo, tawag sa atin, spiritually dead. No? So it is only by grace. No, dahil sa biyaya ng Diyos, natin nalalaman yung katotohanan tungkol sa kingdom. Nare-reveal yung mystery ng kingdom sa atin sa pamamagitan ng grace ng Diyos o biyaya. No? At yung biyaya na yun, tinatanggap natin bilang insider o bilang mga believer. Ha? Naunawaan ba natin? So, bilang magtatapos, no? Sabi, God has revealed His truth to His chosen people.
sa mga insider, no? While to those whose hearts God has not inclined to respond, outsiders, the gospel remains a mystery. So, mystery pa rin yung gospel sa kanila. Inihayag ng Diyos ang kanyang katotohanan sa kanyang mga pinili. No? Sino yung mga pinili? Tayo, no? Habang sa mga taong ang puso ay hindi niloob ng Diyos na tumugon, ito yung may mga judgment, ito yung mga outsider. Ang ebanghelyo ay nananatiling isang misteryo. Sa atin hindi na misteryo yung ebanghelyo, yung gospel. No, dapat lahat tayo kaya nating isabihin yung gospel, no? Ano yung gospel? Very short, no? Pero pwede nyo habaan. Ang gospel, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang tao ay likas ng makasalanan. Wala na kaya ng tao, iligtas siya. Yung sarili niya. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus Christ, na nagkatawang tao, na buhay, nang hindi nagkakasala. At siya ay ipinako sa krus at namatay, dala-dala ang ating mga kasalanan. Nilibing siya after 3 days na buhay na maguli. At ngayon nakaupo na siya sa kanan ng ating Diyos Ama. Simple-simple, no? Gospel yun. So, kailangan pwede natin i-share yun. Dapat lahat tayo memorize natin yun. No? Parang gusto ko iparecite mamaya sa YouTube yung gospel, Okay, dapat alam natin lahat yun. No? Dapat ready tayo na i-share yung gospel. No? Kasi sa atin, ni-reveal yun eh. No? Sabi dito, sa mga outsider, mystery pa rin yun hanggang ngayon. No? Mystery pa rin yun sa kanila. Kaya dapat purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Sa kanyang grace and mercy, habagat biyaya, no? Dahil inihahayag niya ang katotohanan sa atin. No? Yun yung tinatawag na special privilege natin bilang insider. No? Special revelation ang tawag doon. General revelation, alam ng lahat ng tao may Diyos. Alam ng tao, lahat ng tao may manlilika, may gumawa ng itong earth. No? General revelation ang tawag doon. Pero yung malaman mo yung gospel, special revelation yun. At yun ay nililipi lang sa mga insider. No? Kaya wag nating baliwalain. No? Yung biyayang yun, yung grace na yun. Sapagkat hindi lahat tumanggap nun. No? Huwag natin sayangin. No? Siguro, ang ratio, 1:100. O, ano sabi ng Matthew chapter 7? Magkipot ang daan patungo sa buhay na wala hanggan. Yung daan patungo sa kapahamakan, napakalapad. 1:100 na ang ratio. Hindi mo ba natin dapat ipagpasalamat siya? No, papasalamat tayo, nandito tayo lahat ngayon. No? Yung mga nasa resort ngayon, libo-libo sila. Baka milyon pa. Yung mga nagsasabog, ewan ko lang, bukas sa buwan ngayon. Libo-libo yun nandyan. Nasa SM, libo-libo yan. Milyon pa siguro. No? Kaya magpasalamat tayo. Nandito tayo. Inuna natin sila. No? At ang Lord marunong marunong mag-compensate, no? Ang ginagawa natin sa Kanya. Pag nakita niyang inuna mo siya, pagpapalain niya Kanya, no? Pagpapalain niya tayo. Kasi, hindi nga lahat eh. No? Pinili lang, chosen lang. Yung mga outsider nga, di ba? Kumakain sila. Yung araw, sumisikat din sa kanila. Yung ulan, nauulanan din sila. Ang tawag doon? Common grace. May common grace, no? Meron din sila. Yung sa atin, special grace yan. Na tayong mga insider lang ang tumatanggap. No? Kaya wag nating baliwalain, no?
Kailangan natin i-treasure. Araw-araw ipagpasalamat natin yun, no? Lord. Kaya nga, sabi ko kay JM kapon, iniisip niya kung ano yung testimony niya. Sabi ko, ang isang mananampalataya, hindi na uubusan ng testimony yan. Araw-araw, meron tayong dapat ipagpasalamat sa Lord. No? Araw-araw. Dahil, kumisan hindi natin napapansin yun. No? Hindi natin napapansin. Kaya, ang ginagawa ng Lord, nagbibigay siya ng pagsubok para mapansin mo yung grace niya. No? Para mapansin mo. Kaya huwag na natin antayin yun na ipapansin sa inyo ni Lord yung grace niya. Araw-araw, ipagpasalamat ko. Isipin mo ano ba dapat ipagpasalamat today. Nagising ako. Iningatan ako ng Lord sa biyahe ko. No? Punta ako sa church, nakasamba ako sa Lord. Nakarinig ako ng kanyang mga salita. Nakapag-lunch fellowship kami ron. No? So, marami tayong dapat ipagpasalamat at isa na roon yung revelation ng kingdom sa atin ng Lord. Okay?